Napatay naman ang isang security guard matapos mahulog sa ika-4 na palapag ng isang gusali sa lungsod ng Maynila. Ang dahilan ng disgrasya, alak. Bulagtad basag ang bungo. Ganito ang ending ng 34 anyos na security guard na si Felix Vehino matapos mahulog sa ika-4 na palapag ng gusaling ito sa Malate, Maynila kaninang umaga. Sa lakas ng pagkahulog, basag ang windshield at nayupi ang bubong na sasakyan na nilandingan niya. Nagiinuman daw ang biktima kasama ang ilang mga katrabaho nito nang bigla itong mawala. Maya-maya pa, bigla na lang silang nakarinig ng isang malakas na kalabog. Hindi ko alam. Kasi magkatabi kayo dyan, palipat-lipat yan. Lipat kami dyan. Kwento ng ilang customer ng katabing computer shop, inabutan pa raw nilang naghihingalo si Vehino. Research po kami dyan ng number ng PGH. Tapos nirefer po kami sa emergency, sabi po walang ambulansya. So nagtaka po kami kasi yung mga pulis rin po dyan, wala pong tumatawag ng ambulansya. Posible raw na out of balance ang biktima dahil sa sobrang kalasingan. Pero di pa rin sinasantabi ang posibilidad na nagkaroon ng foul play. Hindi tayo magbibigay ng konklusyon kagad. Pag-aralan muna natin ang mga detalye. Kahit sa ang trabaho naman kasi bawal pong lasing ka pumasok. Kahit anong trabaho yan, hindi ka pwedeng pumasok ng nakainom. Samantala, sakit sa ulo naman, sakit sa lalamunan ang hinarap ng bagong fixer ng bayan. Ang problema kasi, ubos na ang boses ng isang taga-NBI sa kanyang trabaho. At ang instant solusyon, heto sa ano ang problema mo. Magandang araw, malupit na mundo. Andito pa rin ako sa isang malupit na lansangan. Bibisitahin natin ang isang sangay ng ating gobyerno. Anong meron dito, sir? Parang mukhang may lamay, ha? Magkuha ng NBA po dito. Anong problema mo? Medyo mabagal ako ng kaunti. No? Okay, yung sumisigaw na yan, may problema ka. Kulang lang sila sa microphone siguro. Ngayon, tatanungin natin sila kung bakit wala silang microphone. Ano? Paular Marilyn, Paural. Magandang hapon, sir. Ano pong pangalan niyo, sir? Dominador Katbagan, Okay, anong sangay ito ng pahamalaan? gobyerno ng NBI. Pero yung mga tao, sir, feeling nila may problema dahil minsan di nila naririnig. Bali, sir, bibigyan natin ng solusyon niyang problema ng ating mga kababayan dyan. Alam niyo naman dito sa anong problema mo? Ang solusyon kay Sabayton. For employment! Pangalan ba yun? For employment. June Cambayano. Yan. Palakpakan! Job Rebecca! Dito ba? Okay. Si Miss Job Rebecca. Okay. Job Rebecca, congratulations. Okay. Ngayon, sir, hindi namin kayo mabibigyan ngayon ng megaphone. Pero ngayon, so far, ito pa lang naisip kong solusyon para mas mapaganda ang inyong boses. Okay. Candy, sir. Maraming salamat po, sir, sa yung pagbibigay ng aming Palakpakan natin si sir. Isang magiting na empleyado ng ating sangay ng gobyerno ng NBI. Palakpakan natin. Laging may solusyon si Sabayton dito lang sa anong problema mo? Okay. Maraming salamat. Okay. Ito naman ang mga aksyong balita ngayon. Higit 3,000 residente sa Barangay Liberty, Mayorgas, Leyte nalubog sa hanggang bewang na baha. Metro Manila, ginulangtang naman na malakas na ulan. Whether or not sisirain ng ulan ang ating weekend, sasagutin. Mga leader ng grupong Sputnik at Komando na nagrumble sa Bilibid kahapon dahil sa basketball, pinagharap para magkasundo. Isang preso na palaya na sana patay. 3 presong sangkot sa gulo, ipinapatapo na sa kulungan sa Occidental Mindoro. Sa Corona impeachment, 2 pang PS bank account ng punong maestrado na bunyag sa pagdinig. Yun nga lang, mga account, zero balance na. 3 bank accounts ni Corona sinara raw sa mismong araw ng kanyang impeachment. PS Bank Manager inamin na nilapitan siya ng isang kongresista para pag-aralan ng mga bank account ni Corona. Sa paggunita ng EDSA Revolution, Pinoy, pinanata na naman si Corona. Kailan po ba ang due time? Mukha po yatang overdue ka na. At sa Action Sports, eksklusibo, video ni NBA rising star Jeremy Lin nung huling laro niya sa Harvard University, nakunan pa ng News 5.
Partner, mga kapatid, wala pong bagyo ayon sa Pag-asa pero maghapong inula ng Metro Manila at ilang probinsya na nagdulot naman ng Sus Mariosep na pagbaha. Hanggang kailan kaya ang ulan? Ikwento mo, Gerard de la Peña. Takbuhan ng mga batang ito sa Pasay dahil sa biglaang pagbuhos ng ulan kanina. Ang mamang ito na mukhang nagulat din sa biglang buhos ng ulan. Tanging karton na lang ang ginawang payong. Tumigil din ang ulan bandang alas 3 ng hapon. Pero ang ilang kalye sa Metro Manila, gaya sa Makati, naiwang nakalubog sa baha. Apektado rin ang Sampaloc sa Maynila na nagdulot naman ng bahagyang pagsikip ng trapiko. Kung meron mang natuwa, ito ay ang mga bata na as usual, naligo at nagtampisaw sa baha. Sabi ng Pag-asa, walang bagyo. Localized thunderstorm o pulupulong pag-ulan lang ang nangyari kanina. Dala lang po ito ng mga thunderstorm clouds o yung mga cumulonimbus clouds na nagde-develop over a particular area. Now, it so happened na this afternoon over Metro Manila, nagkaroon po tayo ng mga cumulonimbus clouds or ito nga po yung mga nagdudulot ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Ang binabantayan naman nating low pressure area, tumama na sa lupa sa Davao kaninang hapon. Dahil dito, asahan na raw ang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, kabilang na ang Metro Manila sa loob ng magdamag. Posibleng magtagal ito hanggang Sabado. Gerard de la Peña, News 5. Nagmistulang ilog ang Barangay Liberty sa bayan ng Mayorga sa Leyte. Pati ang mga magsisibisa ng evacuation center, pinasok rin ng tubig. Mula Leyte, Mia Reyes, ikwento mo. Nagmistulang ilog na ang kalsada ng Rumagasa mula sa bundok ang tubig sa Barangay Liberty sa Mayorga, Leyte. Sa bilis ng agos, maraming residente ang nabulaga. Sa crossing, mga hanggang baywang na doon. Yung mga maliliit na bus, talagang hindi na makakadaan. Sa taas ng tubig, stranded ang ilang motorista. Ang iba, tumirik pa ang sasakyan. Ang mga matulin na tambay, naging tulak boys ang biglang hanap buhay. 150 pesos ang singil nila sa bawat sasakyan. Pati mga bahay, inabot ng hanggang dibdib na tubig baha. Pero ang mga residente, hindi raw lilikas. Malapit man na ng bahay namin, no? Wala man kayo mapuntahan. Dito lang muna. Dagdag peligro pa ang kalapit na dagat na kapag nag-high tide at dumire-diretso ang ulan, lalong tataas ang tubig. Kaya ang mga residente, saklolo ang sigaw sa lokal na pamahalaan. Hihingi ko lang sa gobyerno na matulungan itong drainage canal namin dito sa may tapat ng health center. Yun ang malaking problema, maayos talaga ng DPWH. Mula dito sa Mayorga, Leyte, Mia Reyes, News 5. Sa iba pang mga balita, muli na namang binengga ni Pangulong Aquino si Chief Justice Renato Corona sa isang pulong bayan para sa EDSA anniversary kanina. Pero ang kampo ni Corona, may buwelta rin agad. Royces Dagit Sibal, ikwento mo. Paggunita sa ika-26 na anibersaryo ng EDSA ang pakay sa pulong bayan na ito ng Pangulo sa Maynila. Pero ang kanyang speech na baling uli sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Unang binanata ni Pinoy ang depensa. Napakarami pong nagpapalit-palit ng puro-puro. Na tila sa sadya tayong hinihilo o inililigaw para mawalan ng interes. Muli ring naungkat ang salin ni Corona. Kompleto pa sa PowerPoint ang Pangulo para ipakita ang kanyang punto. Maliwanag pa po sa sikat ng araw, Ginoong Corona. Ang sinumpaan mong salaysay ay hindi tugma sa natuklas na pag-aari mo. Maski saang paaralan po, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. 3.5 million pesos does not equal 31.5 million. Hindi rin pinalampas ni Pinoy ang tila pagkukubli sa mga dollar account ni Corona. Pilit niyang inililihim ang kanyang mga accounts tulad ng mga dollar accounts. Sabi niya, in due time, ilalabas niya ang mga dokumento. Mawalang galang na po, Ginoong Corona. Kailan po ba ang due time? Mukha po yatang overdue ka na. Inihalimbawa pa ng Pangulo ang court interpreter ng Davao RTC na si Delsa Flores na sinibak daw noong 1997 dahil sa hindi niya pagdedeklara ng pagmamay-aring pwesto sa isang palengke. Kung si Ginang Flores po ay sinisante, ano pa kaya ang dapat hatol kay Ginoong Corona? Buwelta naman ang depensa, galangin na lang ng Pangulo ang panuntunan ng impeachment court.
hindi naman to makatarungan din dun sa nasasakdal. Hindi pa tapos yung proseso, parang hinuhusgahan na agad itong si Chief Justice Corona. Sa kalagitnaan ng pulong bayan, isang estudyante ang naglakas loob na lumihis sa usapin para tanungin ng Pangulo tungkol sa relasyon nila ni Grace Lee. Gusto na daw po kayo ni Grace Lee. Napaka-related nga sa law. Paayos naman. Royces Nandit Sibal, News 5. Susunod sa aksyon, NBA future superstar Jeremy Lin na isang American-Taiwanese nakuna ng News 5 sa kanyang huling laro sa Harvard. Lin gusto raw magpastor pagkatapos ng basketball. At mga bagong shows ng Kapatid Network ay binida at aarangkada na. Whitney Houston tumatabo pa rin ng milyones kahit na mayapa na. Ang halaga ng piso nyo ay hatid ng Cebuana Luolier. Pero sigurado ka, ipa Cebuana.